Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po kami sa kaganapan namin ngayong araw. Today is Sunday and family day po namin. Kaya naman, nag-church po kami at pagkatapos na dumaan na rin kami sa palengke para bumili ng ilang mga kailangan namin sa bahay. Syempre, hindi naman pwedeng kalimutan ng kamatis, ang sibuyas, at ilang mga gulay. Meron pa nga kaming stock na buntot ng baboy sa bahay, kaya naman nagkasundo kami na magsinigang na lang at si ate ang magluluto. O, diba? Dati kasi si daddy ang nagsisinigang. Sinamahan ko na rin yan ng celery kasi balak kong magpansit later. At syempre ang patatas para sa aming mga babies, inahalo namin yan sa chicken or sa beef liver para mas healthy ang pagkain ng aming dalawang batuta. Namili nga rin ako ng kalabasa, ng okra, ng talong at ng ampalaya. O, hulaan nyo kung ano ang aking lulutuin. Sigurado alam nyo na yan. Siyempre, ang walang katapusang pakbet. Hindi ko na nga sinamahan ng sitaw dahil naman ang sitaw ngayong panahong ito ay 24 dirhams ang kilo. Gintong-ginto ang sitaw ngayon kaya hindi na ako naglagay ng sitaw dyan. Ang inilagay ko na lang dyan ay dalawang bunga ng malunggay. Medyo mura siya ngayon. Pagkatapos nga namin makapamili ng mga gulay ay ito pinakikilo na namin isa-isa. At nagtatalo pa nga sa aking videographer kung si Bunso o si ate. Kasi naman si Bunso kapag siya ay magbi-video sa akin napakagalaw ng kamay dahil tawa ng tawa. At pagkatapos nga namin mapatatakan ng presyo, dumiretso na kami dito sa cashier para malaman na natin kung magkano ang babayaran natin. At sabi nga namin, may bago dito nga baggage counter. Si daddy. O diba? Ipapasok ko na naman ang trabaho to dito sa big market. Pagkatapos nga naming mabayaran ay nag-elevator na kami pababa. Akala mo naman napakalayo. Isang floor lang naman ang aming lalakbayin. At eto na kaagad kami. Ewan ko ba, pagdating dito, napakatatamad ng maglakad na mag-aama ko. Bababa lang naman ng isang floor. Pagbaba, nakita naman itong claw machine. At syempre, hindi pwedeng dadaan dito dahil dito kami kukuha ng pasalubong namin sa aming dalawang batuta. Si Baby Mavi at si Baby Samsam at nagpa-load naman itong dalawang magkapatid. Naabutan pa nga namin naglalagay ng mga stuffed toys si Kuya. At pagkatapos nga, eto na, bumira na kaagad. Gulat na gulat nga itong aking dalawang anak at 1 dirham lang ang aking puhunan ay nakuha na kaagad. At kaagad na sinundan ng isa pang ningning. At syempre hindi naman magpapatalo si daddy. Expert na expert siya dito. Panoorin nyo kung anong gagawin niya dito. O, diba? Sinungkit lang. Nalaglag na. Kung nakadalawa ako, nakadalawa din siya. Ang tagal na ba naman namin ginagawa yan? Pero hindi naman ito naging libangan lang para sa amin. Nung dumating sa puntong kami ay walang-wala na, naibenta po namin ito at napakinabangan. Pagkatapos niyan ay umuwi na nga kami. At dahil iisa nga ang payong, tingnan nyo naman kung paano kami nagkasya. Sisiksikan sa isang payong. Yala. 5 minutes nga lang at nakarating na kami dito sa bahay. Kita nyo naman kung anong reaksyon ng aming dalawang batuta. Talagang hindi matatawaran ang tuwa pag dumating na at may dala kang pasalubong para sa kanila. Dalawa nga lamang silang natitira dito tuwing kami ay sasamba. Kung pwede nga lamang silang isama sa pagsamba, ay nako, hindi namin sila iiwanan dito. Buti nga ngayon at may kasama na si Samsam. Noong panahon na siya lamang mag-isa, mas nakakaawa pero siya. Dahil nga nandito na si Mavi, kahit papaano ay okay na naiiwanan silang dalawa kahit na nga medyo maldita itong aming baby Mavi. Yun nga lang, asahan mo na ang bahay na iniwan mong napakalinis pagdating siguradong parang binagyo ng 3 beses. Marami nga nagtatanong sa amin kung magkano daw ba ang bili namin kay baby Samsam at kay baby Mavi. Sabi ko nga, hindi po namin binili si Baby Mavi at si Baby Samsam. Si Baby Samsam po ay baby siya ng dati kong amo doon sa salon na pinasukan ko 6 years ago. Kaya Baby Samsam or Samiro ang naging pangalan niya dahil ang nagbigay sa akin, pangalan niya ay Samira. Isa siyang Moroccan lady at dati ko siyang boss sa isang salon na pinasukan ko. 5 months lang siya noon nung napunta sa amin. Kapag binibitbit nga siya ni daddy, tuwing kami ay lumalabas,
Isang braso lang talaga at nakaharap pa sa kalsada. Halos wala pang kalahating kilo. Ngayon, 7 kilo na si Baby Samsam. At kung tatanungin nyo kung magkano ang halaga ni Baby Samsam, yung 5 months nila nung ni-research namin, worth 15,000 dirhams po siya. Si Baby Mavi naman ay binili ng kaibigan ko worth 600 dirhams. Kaya lamang after 1 week ay hindi na niya kayang alagaan dahil sobra siyang abala. Kaya ibinigay na niya sa amin na sadyang pinatuwan ng buong pamilya. At talaga nga naman nung nakasama namin si Baby Mavi kung gaano siya kalikot at gaano siya kakulit. Pero meron siyang phobia. Kapag hinahawakan namin siya, nanginginig yung katawan niya. Kapag inilalabas namin siya, lalabas pa lang ng pinto, nanginginig na siya hanggang kami ay makababa. Kaya naman, inalalayan namin siya hanggang siya ay makarecover. At pag lumalabas kami, inilalabas namin yung 2 batuta. Kung napapansin nyo sa mga dati naming video, pag naglalakad sila ni Samsam, hindi lumalayo si Baby Mavi. Gusto niya lagi nakadikit kay Baby Samsam. Hindi mo siya mapapalakad ng malayo kay Samsam. Gaano kagastos yung 2 batuta? Hindi naman siya ganun kagastos dahil mura lang naman dito ang atay ng manok at ang manok. At isa pa, meron ding nabibili dito ng mga dog food na mura lang din naman. At kung kikwantahin mo yung ginagastos namin para sa kanila, kapalit ang saya na ibinibigay nila sa amin, wala yun. Walang halaga ang pagmamahal na binibigay nila sa amin. Sa mga panahon na kami ay nalubog, nagkaroon ng problema, silang 2 ang naging inspirasyon namin para bumangon ulit. Yung tipong lalaglag na yung luha mo, bigla silang lalapit sa'yo, hahalik at mangyayakap. Merong iba pa nga nagsabi, wala na nga daw kaming trabaho pare-pareho, nag-ampun pa kami ng mga babies na tulad nila. Sabi nga namin, hindi namin sila itinuturing na pabigat o dagdag dalahin. Bagkus naniniwala kami na sila ang aming swerte. Kaya nga, nung mga panahon na may gustong bumili sa aming Baby Samsam, tinawaran siya mula 100 dirhams hanggang 20,000 dirhams. Sinabi na kaagad ng daddy nila, kahit bayaran mo pa ako ng 1,000,000 dirham, hindi ko ipagbibili yung baby ko. Kung gusto mong bumili, pumunta ka sa Mina at doon ka bumili ng magiging baby mo. Huwag yung Baby Samsam ko ang pinag-iinitan mo. Ganun po kamahal ng kanyang ama ang Baby Samsam at si Baby Mavi. Paano mo ba naman hindi mamahalin itong 2 ito? Kita mo nga at talaga naman, hindi talaga si titigil hanggat hindi nagsasawa ng kakahalik Sigurado sa'yo. Ako ang mga fur mommies o fur parents ay talaga nakaka-relate sa amin. Kaya shoutout sa inyong lahat dyan. At asahan nyo po na itong 2 batutang ito ay dadalhin namin kahit saan kami mapunta. Kaya nga sa loob ng 10 years namin dito, hindi nakauwi kahit 1 beses man lang ang daddy nila. Dahil si Baby Samsam, hindi mo talaga siya maiiwan, lalo na ng daddy niya. Okay lang na ako ang wala. Wag lang ang daddy Kaya naman ako 2 beses nang nakauwi, pero si daddy hindi talaga nakauwi ng Pilipinas. Yan ay dahil kay Baby Samsam. Sa maniwala kayo at sa hindi. Totoo lang, yung 4 na araw na na-confine yung asawa ko, 4 na araw din siyang hindi natutulog at kumakain. Kaya nga napuwersa na si daddy na umuwi na kahit siya ay na full knee replacement operation. Kaya naman kahit 2 weeks pa dapat siya magpapahinga sa loob ng hospital, ay nagpaalam na siya sa doktor na umuwi na para sa bahay na lang siya magpagaling. Sa maniwala kayo sa hindi, yun ay dahil para kay Baby Samsam. Ganun po niya kamahal talaga yung aming baby batuta. O paano, maraming salamat. Hanggang sa muli.